Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po narito muli sa hapong ito upang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Sapagkat lahat ng bagay siya ang nagkukontrol. Kaya nagpapasalamat tayo sa anumang nangyayari sa ating mga buhay. Muli, tagumpay pa rin para sa atin sa kaya tayo ay na kay Kristo. Amen. Ating pong basahin mga kapatid ang salita ng Panginoon sa Romans 8:28. Sabay-sabay natin basahin. Ito po ay common at para sa atin po, praise the Lord. Pagkatapos ito tayo ay mananalangin. Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who are being called according to His purpose. Tayo ay mananalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos sa lumikha ng langit at lupa, Diyos sa Abraham, Diyos ng Hong, Diyos na may akin ng aming mga buhay. Ikaw ang nagbibigay, ikaw ang kumukuha. Nagpapasalamat kami sa hapong ito, sa po ng aming mga kapatiran, sa taglay naming kalakasan, sa taglay naming buhay na iyong ibinigay mula kanina umaga hanggang sa oras na ito. Ang aming mga hininga ay kalakasan ay mula sa iyo. Salamat o Diyos sa pag-iingat mo sa aking pamilya, sa galing takluban hanggang sa lugar na ito, maging aking kapatiran kagabi. Salamat sa pag-iingat mo sa amin, dakilang Diyos. Salamat po sa kalakasan. Maging sa araw ito, muli namin ipapaabot ang aming dakilang pagpapasalamat, ang aming pagpupuri, for all things work together for good to them that love them. Thank you, Lord, na patuloy niyo pong ipinapaunawa po sa amin ang mga plano niyo po para sa aming mga buhay. Dalangin po namin sa hapon ito, ang habag at awa niyo po ay sumaamin sapagkat sa ganang amin lang, hindi kami karapat-dapat, kundi sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo sa kanyang dugo na umaga sa krus ng Kalbaryo, kami po ay nahugasan, kami po ay perfect sa iyong harapan sa pamamagitan ni Kristo. Tanggapin niyo po, Diyos, ang aming pagpupuri sa mga praise and worship, sa mga testimony ng aking kapatiran, higit sa lahat, sa mga banal mong salita na aming pong pakikinggan sa hapong ito, maging sa pag-alaala po namin sa iyong kamatayan, Panginoon Hesus, sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi dahil sa iyo, wala kami kaligtasan. Pagpalaan niyo po kami sa hapong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat Diyos na kapatid tayo ang hindi na sa Panginoon. Iswita ang bawat sa amin. Praise God. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As you grow in love, you always do what God would have us do. And we always pray to be strong. Share your life with us.
Yes, praise God. As a family of God, we are glad na i-share natin ang ating buhay sapagkat sa pag-atin pa lang sa gawain o tayo nakakadalo, makikita natin yung physical niya, narito siya. So, bibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen? So, ito po'y pamilya ng ating Panginoon, maging ang mga kabataan, siguro hindi nila naunawaan pa, pero sa kanilang pag-atin, nakikita natin na may kagalakan silang dumalo o matin para mapakinggan, maturuan sila ng salita ng ating Panginoon. So sa habang ito, tayo po ay magbibigay ng mga pasasalamat. So ako, unang-una magpapasalamat ako sa Panginoon, una sa Diyos, ang kapangyarihan sa lahat, sa ating Panginoon sa Kristo, at sa aking spiritual family, Dula Christian Fellowship. Sa pag-support, thank you Lord, may God bless you po mga kapatid, na ginawa natin o ninyo, hindi para sa tao, hindi para sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi tayo kamag-anak sa dugo, kundi yung blood natin, magkapatid, kung pagka-spiritual blood ay kay Kristo. So, magkapatid tayo sa ating Panginoon, masobra pa magkapatid, kasi hindi lamang dito tayo magsama-sama, pagdating natin doon sa langit, sama-sama pa rin tayo na magpupuri sa ating Panginoon. Kaya salamat, alam niyo ang nangyari sa aking tatay, so, ang Diyos na ang magtatagayan ng kapahawayan, ng libali at ito ng Jesus Christ. Oray na kung dapat ikabahala kay kayang-kaya ito ng ato ng Panginoong sa Kristo. So, salamat ang Ginoo, mga kabulus ng pamilya, mabot kami nangat at hapon. So, haiyo nga kung makabot ka ng natin, praise God. So, ang tanan tunog himaya para lamang ng atong buhay ng Diyos. Ako liwat ihatag na kung nasawa, ang dali ay kasisya. Praise the Lord. Maupay nga kulot pa akong nga tanan. Praise God. Salamat akong buhay nga Diyos. Nagtutuloy pa akong Pagos kasi mana nga pagpiniraw, pero sa ito pa man. Kanina nga ito kang na-plano pa kami tama diretsyo ay natapos ang nagpasimbahan around 11:50. Sabi ko, kung uuwi pa tayo doon, sigurado mga hilo tayo, baka maghumiga pa yung iba na makatagalan tayo. Sabi ko, simba, so priority talaga na sa habagan ng ating mga Panginoon. Masanin na tayo prioritize na ating life pagdating ng Sunday. Kahit ano magyari siguro sa bigyan ng tayo ng lakas, dumadalo po tayo at nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. So sabi ko siguro from there, lowa, diretso na lang tayo mga anak. Medyo na doon na po sila, pero diretso na lang tayo. Para doon tayo, mag-set up pa din. Para doon na lang magpahinga. Tapos magpupuri tayo sa mahal na Panginoon. So, salamat sa ating mahal na Panginoon dahil una-una na nagbigay ng comfort sa panahon ng sorrow, ng kalungkutan. Wala naman talaga iba, kundi ating dakilang Diyos. Sa aming family po ng aking husband, Pastor, praise God. Kahit sa mga mama ko, kahit yung aking mother-in-law, nabito ko yung stress niya, yung pagod, kasi medyo kulang talaga financially. Big, pag kita hiling, nakabara ka ma, Ginoo provider, iyan naghahatag, tapos na kita, mag-pray kita, Ginoo maghahatag, ang kabara. So every time, may naaraw haliya, may kapalito, may ito. Nagugulat na lang siya, kasi may dumarating man, before ko kayo hihingi, meron na dumarating sa akin.
Abi, akong kawat natubog. Natubog tuloy yung panalangin, nagugulat siya. Sabi ko, diba, sige pa yung mga, ang Ginoo na puprovide sa mag-pray kita, hindi kita na yung pababayan. So, salamat sa atong buhay sa itong mga blessings, o yung mga kulang, praise God, na atong yung para makita na nagpasalamat gihapon kami, praise God, hirap gihapon yung pinapasok nila, nagpasalamat atong church, nagpapana ko yung Lord na siya itong bulig mula pa nung na-hospitalize si Papa, nag-aada po ang support, praise God, hindi lang moral, spiritual, hindi sa financial, talagang napakabuti po ng ating mahal na Panginoon, praise God. Kaya bless po talaga sa ating BCF family. Makita itong bar, bagamat diri kita damo, pero importante itong gugma na bubog natin kasi para makakusa. So, ako kung napasalamat praise God. Ay, sa ito ba? Diri harap ang hindi pa ginawa ko ngayon itong kagana. Isa nito ni Papa, baga makulit-kulit. Naka-experience ko niya kaya dito magbukan kami nag-stay after ng Burugan. From Burugan kami nag-stay kami siguro mga 1 year sobrang nagpakakloban. Nakita ko po paano ni Papa magdara. Yung mga umaga, nabilang ito mga kapatid ka makipagsubisan. Ultimo amo na nagtiyamani. Praise God. Basta maaraw niya ako na nanginginan at iya ko itong iyahakan. Makita ako, nagpasugat din niya ang papaliton. Sinisikreto lang niya kung natatapon. Madaling mo. Hindi pa rin ka mapalit. Papa, iniinito. Kaya bisan nilani ko nung dito hospital, nakatiro ko tan ibarayan. Gintahatag ang mama. Nagsikreto yung Papa ko nung nasa yung mama. Nagsikreto yung mama. Yung Papa nga. Dahil, bahin ko nung ito ang pera. Usunya, ihato ko ng 1,000. Sabi niya, ayaw ko nung. Ay, paano ko nung ano? Sabi niya, sabi niya, kaya ibangin may barida pa kita sa kitang ako. So, nakita mo ba itong pag-care niya? Ito niya mga anak, yung mga apo kasi pa niya, itakot obligasyon, tugtog na mapakasakit. Kamu, mapakangko mo, pututo. Kamu wala itong obligasyon, ha? May nalugod na natong lugod-gugma. Hindi ako, wala itong obligasyon. So, makita mo itong heart, itong usara amay. Di sa pamanangat, makikita mo ba itong nga ng sugadi at alhanon, pero nare-reflect itong atong amay nga nagtuhalangit sa ito ba? Napabayaan kita. Iya ko dito nga tanan. So, nakita ko nga ang Ginoo, waray magkulang sa mga na pamilya, haawin kaya akong ipapa. So, salamat ang Diyos na ito ang mga sugat, nakakarawat niya Ginoo, nga may pagdaon na magkirita, nga ito kaiyang inhatian ko na iya bukos na pamilya. So, ito niya tanan namin yung papasalamatan ng God bless po, ang tanan niya po nakakato kagabi, na bless sila. Ito niya, wait atong funeral service ni Mira. Mahirap. Nabi kay before kita, si Palikuya doon, ang Padre Damas ko ito. Padre Damas. Pinagumbusa. Tumagtutuwan anay. So, kaya pag-iyan. Siyempre, pag ani kagyan ba, tumambungay kami na kapag. Kaya kami makikipart-take. Ay para niwa, kung ato na time, kumamati niwa. Makasagad, vice versa. So, sige pa rin, hinuwi nga din mga, iba kong tiyo na. Baga, tinutukib ko nun. Opo, tinutukib talaga. Tsaka, biblikan. Kada mo di mo bigay ko kuhaan. Dinili kong pamaagi tayo. So, sinira nga, maupay ko matutsugan. Kaya, baga ito, ulog ginoon, nasunod ko. Nasunod, nakakaisip nila. So, itong blessing na ito, na ako man ito, na itanong natin, na puluhan ginoon na ito. Patubuo na natin buhay na Diyos. Yung meron natin mga salamat sa ating ginong kadaugan ay pagkain ng inahatag ngayon na kanang humayag mo para naman kung buhay ng Diyos. Amen. Praise God. Hindi na ba nagpapasalamat? At ang palapakan ng Panginoon. Maupay ako nagputrohan nga tanan. Papasalamat na ako nga alidalat kita yan na nagpapituyo. Di sa kumbaga, sorry, nila, kapag kanya pa rin ang mga bangat pa. Kaya, bangat pero busog. Nag-bless na ano ko talaga, nasin ko gabi. O diba, pero expected mo na ako kay kita yung Jollibee.
Nagtatalis-talis na ito, nakatapos ito, pagkatanawa na yan. Ano ito, pag-vigil. Biyahe na adi na nasa rin nga mag-drive through, habang tawa na yung party, kasi ko, at least, may french fries. Kasi ko, Lord, mo pwede, masari kita na, Lord, salamat, bala kami may french fries. Alam, kayo rin mga french fries. Harap ka mga yung mga nanay tawas na kaway. Isus, nag-gugli at dahil. Grabe, ano Rochelle? First time. Araw-araw. Kasi nga, ako pa kayo ni, wala na kita. May bakit mo. Kato ka may pa-square doon. Ikaw mo karating ka mo, ikaw mo. Makakalasan ka. Ito mga banding ba na di naman sagad ka kuwang ba, ma-expensive, pero maano, nangyay mo na family ka mo, nakakarosa ka mo, dapat na blessing para habang ito-experience na magkakaroon kuwang sa lahat na ini paprasip kuwang kahit ko na nga kasi kasi na salamat sa ito mga kuwang safe travel namin nagpo sa gabi, vigil. Pero ako kasi nga kulog, pati kami pala namin, kasi nag-check na lahat ito kayo, di ba nag-change siya ng oras, mga ko na, pwede natin ito na lang kami nga din, ready na agad kami, pero kay, wala yung tax service at San Vicente, na-check natin na, kami na naman naman kaya na dyan, mga nuro niya pakita makalakad, so, nagtigalit, so nabag na kami dun sa akin, nalang naman kami makasakay dito. Tapos, wala kasi nangigaw motor ko. Tapos, meron kasi malabas na ngayon na tikang tibuhin na side. So, ditarahan namin. Kaya, doon iba, simula kasi ganit. Pero sige lang, nakamotor ko na. Nasakay kami din. At hindi ka naman, isip kina, mapikani kami, nakakil lang ni Maroon bago tulog. Kaya sabot ng kanya, before kami mula ng aga nga, ano siya, ante ang kagian mo ako, kasi ko, sige. Dinisig ako na yan, parang motor po niya, yan, dito kita ang habang yung tulog, kami na po pa, kami na parang usang agi, yung po pa kami, oo, sige. Pagpatinig yung pamilya, dito pa kayo nagot niya, tapos, sumugat yung pangadi, yan, nagigod mo masarap yan, pang nakasugat, tapos hindi ka yung way na auto. So, di niya properly, sumugat na ito mo, kay kuhan, sa auto. Talaga, kami kung mabanggaan natin, buha talaga ng motor. Ang motor, para din lang kami mabanggaan, sumugat na lang iya. Kaya, tarong na mo na ato bang mga nitikad. Sumugat, tarong na, sumugat na lang. Gumuli na talaga ang driver ng motor. Pati ako na siya, maganting talaga, timaan na lang ngayon, masang road na ako. Nasa mga dyan, mga ngayon naman ni mga pag-gisip, mga nakapal na ako baka, na lang, kasi dyan, hindi naman mag-iyak-iyak yun. Nasa na mo, hindi sila mag-ipaan mo. Kaya grabe, kaya black na gutaran, paspasan black ang motor. Nasa ko, Lord, salamat po na kami ka-disgrasya. Nasa ko, durikat po ang inyong sana po ulit. Mga hikaling sugat, pero hikaling mga ama-atat na ba yung mga sugat ito na kabilikalihan, pero tulog na nahulugot na ako. Ato kasi na akong lakad, di ba? Parang talaga magkakto. So, gitulog ko lang ginawa mga kapatid ko ng disgrasya. Salamat ang ginawa na dito kami. Salamat ang proteksyon. Hinawa ko para na kami ng professional kita matagal na hindi. Lord, protects us. Always guide us. Ito na aming mga posisyon ng aming mga nalakton, kung aming ada ka-permit ang haamon. Salamat, Lord. Ito po natin ang kita ko sila ng muna tumang na ino. Diyos, kung na rin ako makapugtuan
apan kita magdayang ang Ginoo kinaagi mga pagkanta pag-usayaw initanan atin kung ipapaabot sa ating Panginoon sa worship God. Worship. Amen. Hallelujah. As we continue to worship the Lord this afternoon, let us examine our hearts and our mind and just talk to God. Allow the Holy Spirit to work in our midst. So, lahat ng ating papuri ay nandun natin sa ating Diyos. Ang kapayapaan, kagalakan, kalakasan ay karalan sa Kanya. At dyan lang natin nakikita at na yung nafe-feel natin ang lahat sa Kanya. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah.
Love
pasensya ng ating Diyos. Minsan nililigyak lang natin yung pasensya ng Panginoon. Pero actually, andito siya sa atin. Andyan siya sa iyong mga puso, sa inyong mga puso. Ang kabutihan ng Diyos ay hiligtas sa lahat. Hindi natin makikita sa mundo ang pagmamahal sa Kanya lamang. Oh, salamat! Salamat, Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa kabutihan
Ika'y mabuti ng pagkain hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Isa pa, church. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa buhay. Ika'y mabuti ng Ay, mo mga topic ko mamaya. Last week. Kasi hindi ako nakapag-prepare. Hindi ako nakapag-inventad. Anyway, kung wala, makahan nyo na lang Bibles nyo. Okay? So, before we begin, let us all to the Lord in prayer. Panginoon, thank you, Lord, once again. Use me up here, Lord, to share your message to the congregation that I have. I pray, Lord, that you will illuminate your word so that others may understand who you are, how loving you are. Thank you, Lord, that you are always here for us, dear God. We know your presence, your Holy Spirit is here with us right now, O God. And we give thanks for everything you've done. Father God, speak to us now through the pages of the Scriptures. In Jesus' name we pray. Amen. So, atong Bible study, ano lang yapon from last week, continuation ko lang, pinutol ko lang, but ipo-continue natin ngayon. The same tayo, Bible passage, John 14, 1 to 27. Ang text natin ito, John 14, 1 to 27. Review na kita. Tingnan natin yung natatandaan natin last week, yung pinag-aralan natin last Sunday. So, if you guys are not ready, John 14, 1 to 27. If you're there, let me begin. The Holy Spirit, remember, is not an it. He is a Him. He is God. And nakakakumit tayo ng kasalanan against the Holy Spirit. Like, binibigyan natin siya ng sama ng loob or grieving the Holy Spirit. Pinapaliwala natin ang salita or quenching the Holy Spirit. Sinusuwain natin or resisting the Holy Spirit. At number 4, nilalapastangan natin or blaspheming the Holy Spirit. Okay na kita? Okay? So, you wanna look up chapter 14, verse 15. Nasiring ni Jesus din kung mahal niyo ako,
sundin niyo ang mga utos ko. Okay? This is the key that unlocks the treasures of heaven. Sa Old Testament, the law of God was given. And effectively, the law of God said, don't do those things. God or Jesus Christ is talking about the Ten Commandments here. And side bit, kagabi, when I was sharing, I had prepared a message, but somehow God speaks to me and deviates me from my message. But I'm cool with that, okay? Now, we're back to the Ten Commandments as we were, as Or was sharing last night. Anyway, if the Holy Spirit really wants to work with you, He will. Okay? So ako, sige, bahala ka Lord, baka ako ano yung gulo mo dito sa akin, sige, share ko lang. So anyways, dito, sinasabi sa Bible, sa study natin, maraming thou shalt not have any graven images before me, thou shalt not take the name of the Lord in vain, thou shalt not lie, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not covet. Ang daming thou shalt not. Okay? Tapos King James pa ito, thou shalt not. Kaya kita, kung Old Testament believer kita, susundin mo yung mga thou shalt not na yan. And try to follow the Ten Commandments. Pero tayo, mga believers tayo of Jesus Christ, nasa New Covenant na kita. Sa New Testament. Kakaiba yung sa Old Testament commandments at sa New Testament commandments. Kasi sa New Testament, yung mga commandments ng Diyos, sa New Covenant, yung mga commandments ng Diyos, nakaukit namin sa puso natin. Hindi sa tablet. May tablet na nun, ha? Wow! Okay? And we do them, ginagawa natin ito out of love sa ating pagmamahal sa Diyos. We do them because gusto natin, we want to. Dahil gusto natin kasi mahal natin ang Diyos. Alright? But as a Christian, if you abide to the Old Testament commandments, it is a sort of law-like relationship with God. Parang magiging uneasy ka. Kasi it seems like ang daming mga restrictions. Diba? Kaya kagabi nga, I asked you, can you actually follow the Ten Commandments? Waray bumaton. Okay? And that's how some religious groups do things. Stuck here of Old Testament. Tayo hindi. Again, because we are in the New Covenant at pinakitahan ng Testament. Okay? Kasi if you really love God with all your heart, soul, and mind, you will not want to do those things that displease God. And that's exactly what Jesus is saying, or saying here. Sabi ni Jesus, if you love me, obey my commandments. And if you really love Jesus, you'll keep His commandments. Simple as that, you know. Pero balik na rin kaya natin ang situation. If I don't keep His commandments, do I really love Jesus? You know? If I don't keep the commandments. May mga tao kasi, oh, I love Jesus Christ, pero I wanna do this. You know? Magbalik kita niya na, grabe! Mag-inom kita! Ano? Teka. The Bible says, don't be drunk with wine, but rather be filled with the Holy Spirit. Okay? Oh yeah, whatever, you know. I really love Jesus, pero, uy, pati mo, nag-chismis ako, mo yan. I really love Jesus. Okay? I really love Jesus, pero makikita akong born mamaya. I really love Jesus. Okay? And you can say, I really love Jesus, bahala na kung ano yung pinili. Okay? Do you really love Jesus? Mahal niyo ba talaga ang Diyos? Diba? Sabi niyo, mahal niyo siya, pero kung sinusuway niyo naman ang mga words niya na hindi dapat, mahal niyo ba talaga siya? Kasi I will seriously question you. You know?
empowers us for service. He gives you power. He gives you power, huh? Guys, He gives you power. Pero not that kind of power where you say, oh, I want a cellphone, Abidayon. Not that kind of power. Okay? Look at verse 17. Sabi dyan, siya ang spirito na nagre-reveal ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi matatanggap ng mundo ang Holy Spirit kasi hindi siya nakikita o nakikilala ng mga tao. Pero kilala niyo ang Holy Spirit kasi kasama niyo siya at siya ay nasa inyo. Yung mga nananampalataya sa Diyos during the Old Testament, effectively nasa Old Covenant pa rin talaga sila. Until Christ died and rose, nasa Old Covenant pa rin sila. Wala pa ang Holy Spirit that time. So dito, sinasabi ni Jesus Christ, He's gonna come in you. Now, if you want to turn your Bible sa John 20, pasensya na, hindi tayo nakaprepare ng sheet natin, ha? John 20. Diyan, sinasabi ni Jesus Christ, or hiningahan ni Jesus Christ ang mga disipulo, tanggapin nyo ang Holy Spirit. Okay? Jesus Christ appeared to them in the room and He said, receive the Holy Spirit. And He breathed. Hiningahan niya. And He breathed on them, and the Holy Spirit came and lived inside of them. So ngayon, mga Christians na tayo, the Holy Spirit lives in us. The moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, ada ng Holy Spirit na mo. Over in Acts 1:8, if you turn to Acts 1:8, Acts 1:8, dito sinasabi, pero tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Holy Spirit sa inyo. Magiging witness po kayo sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at sa lahat ng lugar sa mundo. Tayo natanggap natin ng Holy Spirit, but dito sa Acts 1:8, sabi, bibigyan tayo ng Holy Spirit ng power. Ano ba purpose ng power nito? Like I said, it's not that kind of power, huh? Ang purpose ng power na binibigyan nito sa atin is to embolden us. Okay? To give us lakas ng loob para ma-share natin ang faith natin sa iba. Okay? Embolden us. Tayo, we need to make hingi na bigyan tayo ng lakas ng loob. Ask it again and again. You know, ask for the Holy Spirit to fill us up. Humingi tayo, may daman, unli lakas ng loob. Okay? Kung may daman unli calls nila, may dagiyang unli mission din at bibigyan niya kayo. So sa previous Bible study natin na pag-aralan natin na ang Holy Spirit has emotion, may damdamin. Tama ba yun? Damdamin, emotion, ha? Mabuti natin marinig kasi. Nahihirapan ako. He has emotion because the Bible tells us He can be resisted. Okay? You can resist the Holy Spirit. Ano ba ang resisted? Pinipigilan natin Holy Spirit. So, please turn your Bible to Acts 7:51. Acts 7:51. This is the story of Stephen. Follower siya ni Jesus Christ. Ito talaga emboldened. Grabe ang boldness niya. You know? Umarap siya sa mga Sanhedrin. Ang mga Sanhedrin noon, they were the legislative and Supreme Court ng panahon ni Jesus Christ. Legislative, they can be the congressman or senador ng panahon na yun. Inihira ng mga grupo, elite of the elite during that time, they were mga ripo inihira. Okay? Much like the ones that we have nowadays. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit sa katakot kung
ng mga sweldo. I wonder why. Pero, let your mind, work on it. Diba? Tumarap si Stephen at nagsalita sa mga Sanhedrin. Pwede naman sana niyang maging diplomatic para umuwi siyang buhay o walang sakit ng katawan, di ba? Alam natin ang storya ng Juan, ni Stephen. But instead, nagsalita siya with boldness about Jesus Christ to a bunch, dinhi mga tao na mga powerful. Okay? Pero yun ang statement niya kung sa English, this is radical, You stiff-necked people with uncircumcised hearts and ears. Kaya sabihin mo, wag ka naman yan sa mga taong yun, di tayo katakan. And eventually, that's what happened then. Sabi ni Stephen, ang titigas ng ulo nyo at hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi nyo sinusunod ang Holy Spirit gaya ng mga ancestors nyo. Not very diplomatic, but true. Totoo lahat yung sinabi ni Stephen. Stephen says, why is it that you always resist the Holy Spirit? Kaya sa mga tao na nakikinig sa mensahe natin, and then God's Holy Spirit is trying to do His work on them, and they keep saying no, yan ang tinatawag na resisting the Holy Spirit. Di ba last Sunday, just a bit, I mentioned Calvinism. Calvinists believe in irresistible grace. Irresistible, hindi maiwasan o hindi matakasan. Am I right? Wait. Irresistible. It means that no matter what, if God called you and preordained you, you're gonna become a believer. Okay? Even if you don't want to become a believer. Irresistible grace. That's Calvinism. Mayroon niya mga grupo na gano'n. Alright? Irresistible grace. Pero sa akin, tayo, and I believe majority of us don't agree with this. Okay? Kasi kung this is irresistible grace, bakit sinabi nga ni Stephen, why are you resisting the Holy Spirit? Diba? Ang titigas ng ulo niyo at hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos, hindi niyo sinusunod ang Holy Spirit kaya ng mga ancestors niyo. Is that irresistible grace? No. Definitely. At alam natin ang Holy Spirit, ang work ng Holy Spirit of people, and He will come and call you and try to bring you over to Jesus Christ. But He will not take over your will. Okay? You can resist the Spirit at marami ang nagre-resist sa Holy Spirit. At kung patuloy itong gagawin ng tao, then he moves up to the next level, which is called insulting the Holy Spirit. Alright? So, isa pa yan. Okay? You can actually insult the Holy Spirit. Sa Hebrews, if you want to turn there, Hebrews 10:29. Sa Hebrews 10:29, basahin ko na lang. Paano ba kaya yung parusa sa mga bumabastos sa anak ng Diyos? Ginagawa nilang cheap ang dugo na nagpatibay sa kasunduan at naglinis sa kanila sa kasalanan. Ini-insulto nila pati ang Espiritu na nagpakita sa atin ng sobrang kabaitan. These words, okay? Talagang tatamaan ka dito. The Holy Spirit can be insulted. Nakakatakot ang punishment on those na nagyurak sa ginawa ni Jesus Christ. Parang bang trinato na lang natin yung blood of the covenant. Parang ordinaryong gawa lang. Unholy. Diba? That's the one thing na gagawin ko. Never galitin
or insultuhin ang Holy Spirit. Because, remember na, ang Holy Spirit ay Diyos. At ang work niya is to convince people to come and believe in Jesus Christ. At kung patuloy tayo magre-resist sa Holy Spirit and you keep saying no to the Holy Spirit, darating ito sa pag-insulto sa Holy Spirit. Okay, I have an analogy. The subject is not here. Anyway, may analogy. Analogy lang ini ha, joke lang. Okay, let's just say, Oji proposes to a young lady. Oji proposes to a young lady, to a member of, someone here. You know. They've been dating. Analogy lang ini. They've been dating for a couple of years. Alright? And then, they seem to be very much in love. Of course, that's how it goes, diba? Analogy lang ini, ha? And then, one Sunday, Oji comes to me, Tito, help me out. Magpo-propose na ako. Magpo-propose ako sa kanya after service. Tanong ko pa na Oji, sigurado ka na ba dyan? Baka tanggihan ka eh. You know? Eh, sabi nyo sa akin, hindi. Sure na ako. Sure na. Game na. Okay, right over na lang ako sa Oji. You know? Kasi I trust Oji. And I know Oji. He's a good man. Analogy lang, ha? Okay. So after service, ready na. Okay? The band is ready. Jameen, you know, he plays the guitar. Sa drums, si Janja. Sa keyboard, si Bang Bang. Ang vocalist, si Baby Zach. Alright? Sila ang music team. And they will play the background music. ATC. No, not ATC. Something romantic. Alright? So pagkatapos ng service, lumapit na si Oji, approached the girl, kneel on one knee, you know. And then hawak-hawak na niya yung diamond. Okay, let's just say the young lady says, yes, tinatanggap kita. I love you from earth to the heavens. Right? Analogy lang, di? Okay? That's cool if it happens that way. Pero, balik ta rin naman natin ulit. Okay? Let's just say the young lady turns down Oji. Alright? Sabihin niya, ayoko nga. You know, ang sarap kaya na mag-date-date lang, libre kain. You know? Everything about you, I actually don't like. Sabihin ng gano'n. Pero, sige lang. May tuloy pa ba yung date natin sa Tacloban? You know, next week? Ay, by the way, yung ring, yung diamond, can I have it? Di ba? Ano ba yung marami if that's the case? Huh? Oji will be heartbroken, of course. Alright? Do you think, kasi si Oji, let's just say, binuhos na niya lahat. Okay, and that turns out that way. Ganun din ang Holy Spirit. When it comes to the Holy Spirit, and it says, you need to believe in Jesus Christ. Jesus died on the cross for you, and Jesus shed His blood for you at Calvary, and all you need to do is believe. Pero you say, yeah, right. Have you guys experienced this? Na you want to share, and then kung ano-anong reason nila, may gagawin ako, mamaya na lang yan, yung mga bagay niyan, you know? Alright? Wala na reason. And that is what you call dismissive attitude. Ayaw talaga na makinig. That's there. Oh, sorry, the subject has just arrived. Analogy lang.
That is actually an insult to God. Okay? Yan ang sinasabi sa Bible na you're taking the blood of the covenant and acting as if it were common and unholy. You're taking the message of the death of Jesus and dismissing it like it means absolutely nothing. Maliwala lang. Imagine, ano yung sinigay ko kagabi? Senior room. Sorry. This is actually scary if you do that. Because first, you start by resisting the Holy Spirit. No, I don't want to do this right now. You know, I don't want to do that. I don't want to hear it. You know. But then now, as you resist the Holy Spirit, it becomes to the point that you're actually insulting the Holy Spirit. And then, that can bring you to the worst thing of all, which is the unforgivable sin. And we know all this last week, which is blaspheming the Holy Spirit. You know, ako, nakatanda ako noon prior to becoming a Christian, mamalikas ko. Namamalikas ako. I curse, especially when driving. Now, kung hindi lang talaga ako pinitigilan, lalo na sa driving dito sa area natin, ako po. But thanks God, the Holy Spirit. Wake up! You're not supposed to say that. And that's holds me. Okay? Kasi, naisip ko noon na hindi ko ba kaya nag-blaspheme ang Holy Spirit noon? Noong mga panahon na yun, namamalikas ako. And then I wasn't really involved in the church at that time. Unlike now, I'm still surprised how I came to be up here. It was never really my intention. Okay? But somehow God will lead me out here. Not on my own, kasi like I said, hanggang Bible study lang ako. I cannot teach. Just like Moses, tinanggihan niya ang Diyos for a while. But eventually, if you succumb to the Holy Spirit, kung magpapagamit ka sa Holy Spirit sa Diyos, kakalik ka talaga. Kaya kanina, madaling araw, 2 o'clock na tulog ako. Woke up at around 5 o'clock. No, I was already awake around 4:30. God speaking to me. How is this possible? I cannot do this. I cannot do that. I really reminded sa mga salita ni Moses that time. But if you think I can do it, let's do it. Bahala ka. Speak through me. Use me. Bahala kayo kung ano. Pero, Lord, confidence-wise, I don't have any. But with Jesus Christ backing me up, that's my full confidence right now. Amen? Nasaan ako? Nawala na ako. So, ganun nga. Akala ko binablaspheme ko na ang Holy Spirit. Pero hindi pala. Analyzing it, may conviction sa puso ko eh. And who convicts you? Di ba ang Holy Spirit? Ang tao na nagbablaspheme sa Holy Spirit is a person that wouldn't ask about it. Kaya katulad ng ginawa ko. Wala siyang pake. Bato na ang puso niya, manhid na. Okay? It's a sin that only an unbeliever can commit. The word blasphemy means the conscious denouncing and rejection of God. It's defiant irreverence. The sin of intentionally and openly speaking evil against God. So hindi yung tipong tao na will just say, well, I really don't believe in Jesus Christ. Okay? Not only does he not believe, he goes out of the way to mocking God and his followers. And that it actually happened. Okay? May mga Kristiyano, they go on missionaries and they're hurt. Sinasaktan sila ng mga tao. At meron din naman na, yes, they were hurt, but eventually the word of God took root. Kaya these people, lalo na doon sa mga remote areas, these people
eventually believe in Jesus Christ. So persistent. Instead, hindi lang boldness kailangan natin, we have to be persistent na i-share natin ang faith natin sa iba. Mayroon naman tao na they mock God, di ba? Born again komunidad. Hallelujah, hallelujah. Di ba? You mentioned that last night, what hallelujah means. That's actually mocking God if you don't know what it means. You know, we are supposed to honor God, honor Him with everything that we got, how we have. Hindi yung basta mo lang sasabihin, nakaka-insulto, napakasakit yan. Okay. Now, if this person is you and you're headed to the point of no return, kung ganun kayo, sa atin ditong grupo, mga Kristiyano, mga kita, this is not pertaining you. Kasi sabi ni Jesus Christ, lahat ng kasalanan mapapasaylo niya except he who blasphemes the Holy Spirit. Okay? That is the worst of the worst. Ayan ang nakakatakot. Actually, sa totoo lang, the easiest place to get a hard heart is in the church. Gulat kayo, no? The easiest place na maging manhid kayo sa salita ng Diyos sa simbahan. Mali ka naman dyan, Diyos. Kuya, mali ka dyan. I think the easiest place to get a hard heart is kung kung pagkagabi, nagtatambay ka mo, nagbabarik, nag-iinom, or kung hindi, napunta ka, nakikipag-chismisan. Ayan! Siguro dyan. You know? True, totoo yan. Tama yan. Tama yan, reason na niya. Pero I think, yung pasimba-simba ka, nagkakaroon ka rin ng mali na puso. Kung ang intention is natin. Okay? At least yung mga nasa bar, yung nakikipag-inuman, one day, marirealize nila na, ano ba itong ginagawa ko? Araw-araw na lang akong lasing, walang pulos ang buhay ko. Hindi ko magbago. Swerte niya kung asawa niya is a Christian. Kasi hindi siya nakalayo sa kaharian ng Diyos. In a way, they might be a little closer to the kingdom of God than someone in this room. Sabihin niyo siguro, teka kuya, I'm getting confused. How do you say it in the one? Confused. Why? Nagugulo ko. Hindi naman yung moro yun. Naguguluhan. Okay, naguguluhan. Pwede na rin. Ibig kong sabihin, kung mababalik, they're closer to the kingdom of God than someone in this room. Yes. Yes. You know, kasi nga, yung taong yun, maybe in a sinful state, but one day the Holy Spirit speaks to him saying, you need to get things right with Jesus Christ. Okay? That guy will eventually realize na I need to get right with God. I need to get my life in order. Magsisimba kami ng pamilya ko. I need to change the direction ng buhay ko. Pero yung tao na simba ng simba, walang dalang Biblia, o walang pinapatamaan. Pag narinig na yung labintador, para mga zombie, naglalakad ko na sa simbahan, nakaupo lang, uninterested sa salita ng Diyos. You see, you can hear the truth, but not respond to it. And that is how you will have a hard heart. You can attend church, opo ka, but your mind is someplace else at daydream ka. Okay? Once you're here in church, your attention should be focused on Jesus Christ. That's how we're supposed to be. So be careful, because
You don't want your heart to ever get hard. You want to have a heart that's open and responsive to the teachings of the Holy Spirit. Okay? Well, grupo natin, puro naman tayo Christian. So anyways, ngayon, let's just say Holy Spirit nagsasalita sa inyo na we're all believers here, so this will not apply. The Holy Spirit is saying, give you to Jesus Christ. Okay? The Holy Spirit will not force you to believe, pero ipapakita niya sa inyo kung ano ang dapat niyong gawin. The Holy Spirit will show you how it's supposed to be done, but then you have to act on it. Hindi nyo lang basta hear it, labas sa kabila. Hear it, tapos dito. Alright? You need to admit that you are a sinner. Okay? So, review, continuation lang ito. This ends my message here, but that's how the work of the Holy Spirit is in our lives. Ask the Holy Spirit to again and again fill you up. Remember, only ask the Lord for only lakas ng loob. Because our goal dito sa church natin, hindi naman tayo nagpaparami. It's up to God kung bigyan na tayo ng members, dumami tayo. But our goal is to spread the word of God. Amen? Ganun lang. That's how simple it is. So okay, I end my message here. And hopefully by next time, na-continue kita with something else. So now, Brother Osmer asked me if I could do the communion. I haven't done it. This is going to be the first time. Okay, now we come to remember the great love that Jesus Christ has shown us. We have the communion table right there in front of us, where we're supposed to reflect on the sacrifice of Jesus Christ. His broken body for us and His blood shed for the forgiveness of our sins. This communion is only for believers of Jesus Christ. If you are not a believer yet, do not partake, please. Do not partake. Magkakasala lang kayo. Alright? Kung hindi kayo Kristiyano, hindi pa kayo Kristiyano, do not partake of the communion. Taking communion is a public declaration of faith in Jesus Christ. Kung may mga kasalanan kayo ngayon, reflect muna. Alright? Hindi ka rin pwedeng mag-partake kung may mga kasalanan. Unconfessed sins, do not partake of the communion. Confess your sins first, allow the Holy Spirit mga kasalanan nyo, ask for forgiveness. Okay, so let's give ourselves a time to muni-muni, to quiet our hearts before the Lord. In this time, let us reflect on His grace and examine our hearts, asking for forgiveness and a renewed sense of gratitude for what He has done for us. Okay. On the night He was betrayed, Jesus took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "Can you distribute this now?"
You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me. At the cross I found my peace, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate you now? You go before me. You share my way. Your hand uphold me. On the night he was betrayed, Jesus took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, Jesus took the cup, saying, "This is my cup. This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Father God, we thank you for the incredible gift of your sacrifice. Through your body broken and your blood shed, we are made whole and forgiven. We are forever grateful for your love and grace, O God. Thank you. Thank you for the sacrifice.
Thank you, Lord, for giving us your love, grace, and mercy. But most of all, Lord, thank you for the gift of eternal life. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God, salamat po sa ating pagkilang Diyos. Pagkilang mensahe ng ating Panginoon, tayo po'y patuloy natin ang tinuturuan sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. So, ang ating mga panalangin na turuan tayo na hindi po natin mainsulto ang Spirit ng Diyos at maging maapuso ang Banal na Espiritu. So, sapagat emotion. So, salamat sa mensahe ng ating dakilang Diyos. Kung namin upang magturo sa ating magpaalala sa mga banal na salita. At sa oras ito, sa bahagi ito, mga kapatid, tayo nilako sa bahagi ng pagbibigay. Hindi pong alalahanin po yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 8, 1-3. Kung may Tagalog, mas maganda. Okay. Kaya po ang sabi niya, sapagkat sumusulat si Apostle Paul para sa ministry. Nag-uumpisa pa lang yung gawain ng ating Panginoong si Kristo. So, tinawag si Apostle Paul na maging apostol sa mga hindi. Ngayon, ang mga kapatiran sa Macedonia, ang lahat doon ay hindi mga Hudyo. Lahat sila yung mga hintil na nanampalataya sa ating Panginoon. Kagaya sa atin, tayo po hindi mga Hudyo, tayo po Gentiles, pero nanampalataya tayo, we have faith sa ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, para patuloy ipangaral, spread, i-share ang gospel ng ating Panginoon, ito po yung testimony ni Apostle Paul. Nakita niya ang mga kapatiran doon sa Macedonia. Sabi nito sa ating pong mababasa, bukod dito, sa verse 1, bukod dito mga kapatid, ay pinadalastas namin sa inyo ang biyaya, ikinahayag, ipinadalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos, na ipinagkaloob sa mga kapatid, sa mga iglesia. Iglesia is a church of Macedonia. Ang iglesia ay mga tao na nanampalataya kay Jesus. Saan sila? Ang lugar ay Macedonia. So dito sa Dakang Dulag, sa ating panahon, we are church sa Dulag, church ng Dulag. Mga tao na nag-believe, have faith, grace sa ating Panginoon. At saan tayo? Dito sa Dakang Dulag. So ang iglesia ng Macedonia. Sa verse 2, kung paanong sa maraming pagsubok, noong unang panahon yung mga Christian may pagsubok. Sa ating panahon may pagsubok din. Yung darating ng mga Kristyano, kung hindi pa babalik ang ating Panginoon, susubukan din sila. Halimbawa, yung darating yung mga panahon, yung mga bata ngayon, yung mga sa kids ministry, lalaki sila, magiging Christian, mature Christian sila, dadaan din sila sa mga pagsubok. So sabi ni Paul, kung paano maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karuhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. So even mga kapatid, dahil mapagsubok at dumating sa kanilang makabuhay, yung kasaganaan, galak na galak silang sa paglilingkod, kasaganaan ng kanilang katuwaan, may kasaganaan sa kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karuhaan, grabe kakulian. Pero, kaluyuhan, kabutihan, kakulian, nasa gana lagya panira, paghatag. Verse 3, sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatuto ako, witness si Paul,
at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Sa verse 4, hindi lamang sa financial material sila nagbigay kundi bangin ka ng buhay. Narupang ipinamanhik sa amin tungkol sa biyaya ito at sa pagkikisama sa pangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Sa verse 5, last. At ito, hindi ayon sa aming inasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Amen? So, ngayon, sa araw na ito, wala man tayo maibigay financially, materially, una natin ibigay ang ating sarili. Amen. Ibigay natin, Lord, wala man akong malaking halaga na ibibigay sa iyo para sa gawain mo. Narito ang aking kamay. Pagkatapos ng gawain, hahawak ng walis at ako'y magbabalas. Lord, ang aking kamay, pagkatapos ng gawain, kami ang mag-a-arrange. Magbubuhat ng upuan, pabalik doon para maging maayos. Diba? Wala kang naibigay, pero may naibigay ka na lakas. Pagkatapos ng gawain, tutulungan ko si Ate Rochelle mag-ayos ng... diba? Amen. Diba? Amen. Many people. Nakakapoy na yung ate, diba, yung ate, pero palagi na lang si Ate Rochelle yun, diyan nagbutang, diyan nag... Mga bata-bata naman diyan makabugtuan ko. Amen! Hello! Say amen! Amen po. Wala naman tayo maibigay. Mayroon tayo maibigay sa kanilang kalakasan. So, kundi ibigay nila muna ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. So, serving God, pag-servihan Diyos, bago mag-servihan Diyos, servihin kaanay ang ato mga kapatiran. Di ba sa ni Santiago? Buwa ko na ito, makabugdan ko na siya. I love God, pero ang nakikita natin, hindi natin ginalaw. Ang atong bugto, kung nakikita na hindi natin na, pero sinasabi ko, I love Jesus, I love God. Pero yung ating kapatid na nakikita natin, wala ka. Yan ay sabi ni Santiago, iritong totoo. So kung naigugma kita na Diyos, higugma natin na natin ang bugto o hindi, mapapakita natin. So yan ang oras makabugdan ko, mahatay kita, sa kagaya niya, yung wit niya, patotoo ni Apostle Paul, na ang mga kapatid na naghihirap, pero banda, sa kabilang kanilang kahirapan, patuloy silang sumusuporta kung ano ang maibibigay nila para ipatuloy na ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, ating palapakan natin Panginoon. Thank you, Lord. Dito sa Lord, ang bilang mga kapatid, gano'n na ang nagawin, anong ating maibibigay, praise God, hindi natin giving kaging tipid. Pero kung ano man na natin ihahatag ang Ginoo, blessing ang karap natin, ihatag natin ang Ginoo para padayot, ipangaral ang salita ng ating Panginoon sa lahat ng Diyos. Dahil ito muna namin, nakilang ang mga makapangyarihan sa lahat ng pasasalamat kami sa mga paalala niyo po sa amin. Unang-una, pinagpala mo kami ng kalakasan. Kumplito pa ang aming mga kamay, kumplito pa ang aming mga paa, ang aming mga pag-isip, ang aming katawan ay unang-una namin ibibigay sa iyo. Gamitin niyo po, Panginoon, para sa gawain niyo. Wala pa kami maibibigay na financially o materially, Panginoon, unang-una ibibigay namin ang aming mga. Use us, Lord, to glorify your name. Sa mga kapatiran, patuloy na tumutulong financially sa gawain sa mga support, patuloy mong i-bless, Panginoon, ang bawat isa. Pagpalain kami sa hapon ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Since na walang may nakaprepare ng song, so tayo lahat ay ako. Thank you.
Salamat sa ating Panginoon. Ang ating pagkapag-awit ito ay sacrifice of praise. Ngayon, sa araw sa oras ito, mag-offer tayo ng clap offering. Clap offering. Clap offering. Sige daw. Sige, salamat sa ating Panginoon na tayo po ay patuloy tinuturoan ang ating Panginoon ng lahat na ito ay offering natin sa ating dakilang Diyos. Sa hapon ito, mga kapatid, ang ating announcement is coming in sa lobby ng ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang mananalangin para sa gawain at is coming Sunday ulit, mga kapatid, ay ang ating patuloy na gawain every Sunday 2 to 4. So, continue natin i-pray, mga kapatid, ng ating Bible study, home visitation, at kung saan man tayo i-need ng Holy Spirit, mga kapatid, tayo po ay gagawin natin ang kalooban ng ating Panginoon sa kanyang haba. At sa ating, bago tayo magtapos, sa ating closing prayer, tayo po ay pag-aalay muli ng huling awitin para sa ating Diyos. Oh
sa labaw ng tanan. Dako na mo pagpasalamat ng paghimaya na ginahatag imo. Ay mo ka maupay ang kinabuhi. Di ka patutugtubian ng mga oras. Waray ka magbago, pag-ayong tumatang mga manong. Hatanan ngayon yung mga saga ang mga kinabuhi. Pag-ayong nga natin yung pagbabay, pagpatnubay, pag-ayong nga paghatag ginawa. Hallelujah. Di sa mga nanimo kaluwi, at di kami ayaw. Pag-ayong ginahatag ang tanan Ginoo. Salamat, salamat ang mga ay mo natapos ka pamahatan niya ng atak na imo kami gi-bless. Pag-ayong panalimda na matagusa among ipamatian mo na mga pagkapo. Ang mga pagdaig, itong nagkahatag ng kusok. Salamat itong natanan. Ginoo, yan ang atak na ang pagsamantalang pagburuglag. Ingatan niyo po bawat isa mga kapatiran sa kanilang pag-uwi. Kayo po patuloy ng magkabay ng pabalon, Ginoo. Ano mo mga pulong, ano mo presensya, among kasing-kasing apan. Ayaw gihapon na mo na pagpangalagad. Ikaw ang magpapitin ha, amo na matagusa, mataganda. Salamat iningatanan, tanan dumog himaya para imo lamang. Iningatanan among ginapo hanggang Jesus. Amen. Rumbles and chariots, tumbles and horses. We will walk in the name of the Lord our God. Tumbles and chariots, tumbles and horses. We will walk in the name of the Lord. We will walk in the name of the Lord our God. We let the name of Jesus, the mighty name of Jesus. We let the name of Jesus, the mighty name of Jesus. Tumbles and chariots, tumbles and horses. We will walk in the name of the Lord. We will walk in the name of the Lord. We will walk in the name of the Lord our God.